Okay mga guys, so nandito naman tayo no sa ating YouTube channel no. So magbibigay na naman tayo ng reaction video Yung tungkol dito kasi ito yung mainit na balita sa ngayon no. Kasi nga nagulat nga ang China nagulat sa bagong batas ng Pilipinas. Ano ba 'yon? Ano yung mayroong pinirmahan si Bongbong Marcos no? Na kung bakit galit na galit ito tong China na to. Sa bagong batas, maritime laws na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Galit na galit ba? Grabe Tsaka isa pang bibigyan natin reaction Itong sa US drone inatake. Matindi Inatake US drone. Kaya ito ang bibigyan natin reaction video Ngayon kung mahilig o gusto mo yung mga ganitong mga reaction video katulad nito So kung bago ka pa lang sa aking channel please guys like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also siyempre paki-subscribe din kay Historiador. So itong video na to sa kanya to. So bibigyan lang natin ng ng reaction video, komentaryo, suggestion kasi ito yung mainit na balita sa ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo man West Philippine Sea gustong-gusto ng kunin o talagang gustong kunin ng mga Chekwa na to. Okay umpisahan na natin kung bakit magalit na galitan yung mga Chekwa dito sa batas na to. Ito na, Pilipinas pumirma ng dalawang makapangyarihang batas para sa West Philippine Sea. Yun. Ano ang mga batas na ito? At bakit galit at hindi ito nagustuhan ng China? Ito na ba ang magpapahirap sa kanila para sakupin ang West Philippine Sea? Yun. Tingnan naman galit na galit ang China. Galit na galit ang China dahil sa batas na to. Sige, tuloy pa natin. At China, hindi nagustuhan ang aksyon ng Estados Unidos. Nangakong mananagot ang bansa sa kamay ng kanilang armas. Tingnan nyo naman napakadaming mga problema ng China ngayon Grabe talagang parang sinasakal na sila. Kasi naman talagang maghahaman talaga sa napakawala sa ayos talaga itong mga Chino na to Samantala, pinakabagong drone ng Amerika, wasak, inatake sa Yemen. Paano ito nangyari? Uy, grabe US drone inatake, wasak Grabe Mga kahistoryador, nag-aapoy muli ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa First Post website, isang matapang na hakbang, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang bagong batas na nagpapatibay sa teritoryo ng Pilipinas at ang karapatan nito na gamitin ang mga likas na yaman, kasama na ang mga nasa West Philippine Sea. Direktang hinamon ng mga batas na ito ang malawak na teritorial na pangangailangan ng China sa rehiyon. Tila ba simula na ito ng isang seryoso at may paninindigan na paglaban ng Pilipinas sa matagal ng pambubuli ng China sa ating teritoryo. Ayan may ginawang pinirmahan na bagong batas si Bongbong Marcos tungkol sa West Philippine Sea. Kaya nga gulat na gulat Gulat na gulat ang mga Chino o yung mga Chekwa na yan sa bagong batas. Subalit, hindi ito nagustuhan ng China. Sabi Kaya ko nga ba tila galit ito at pinatawag ng kanilang foreign ministry ang embahador ng Pilipinas sa China at nagbigay ng malakas na protesta. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Mao Ning na ang Maritime Zones Law ay hindi lehitimo at kinabibilangan
ng halos lahat ng Huangyan Island at Yun. Nansha Islands ng China at mga nauugnay na lugar sa dagat sa loob ng maritime zone ng Yun. Pilipinas. Matagal nang tinatanggi ng China ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016 na nagsasabing walang legal na batayan ang kanilang malawak na pangangailangan sa dagat sa South China Sea. Oo nga naman. Itong mga Chino na to, ang kukulit talaga, no. Ayaw nilang sumunod, ayaw nilang tanggapin na natalo sila sa arbitral ruling. Na ang kanilang 9-dash line, yung 9-dash line nila, ayan yung mga imahinasyon lang nila eh. Kumbaga imahinasyon na wala sa international law. Samantalang yung arbitral ruling, ayun na nagpapasya sa UNCLOS, no? As United Nations, ayun nagpapasya kung hanggang saan lang ang sakop ng isang bansa. So hindi talaga sinusunod ng mga incheck to. Kaya galit na naman itong mga incheck sa bagong batas na pinirmahan ni Bongbong Marcos sa ngayon. Ang kaso ay inihain ng Pilipinas at ang Estados Unidos, isang malapit na kaalyado ng Manila, ay sumusuporta sa desisyon ng korte. Ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act Yun. na pinirmahan ni Pangulong Marcos sa isang televised ceremony na dinaluhan ng mga nangungunang opisyal ng militar at seguridad ay nagpapatunay sa pagtanggi ng Manila sa mga malalawak na pangangailangan ng China sa halos buong dagat. Ayun, tingnan nyo naman kasi nga itong kaya nga galit na galit ang mga Cheko dito sa bagong batas na pinirma ni Bongbong Marcos kasi nga yung kanilang 9-dash line parang mababaliwala na yung kanilang kanilang mga imahinasyon na 9-dash line na kayang sakupin, na nasasakupin hanggang sa ating EEZ sa exclusive economic zone, sakop ng kanilang 9-dash line ay ngayon ay wala na, baliwala na ngayon yun dahil sa batas na pinirmahan ni Bongbong Marcos sa ngayon. Ang mga bagong batas ay nagpapataw ng mabibigat na parusa. Yun. Kabilang ang mga sentensya sa bilangguan at malalaking multa sa mga lumalabag. Ang Maritime Zones Act ay nagtatakda ng mga pangunahing bahagi ng teritoryo ng arkipelago ng Pilipinas at mga nakapaligid na tubig kung saan mayroon itong ganap na soberanya Yun. at mga karapatang soberanya sa ilalim ng batas internasyonal Yun. at ang 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Yun. Ayon sa mga Tingnan nyo naman yung ginawang batas ng Pilipinas naayon sa UNCLOS. So talagang walang kapalag-palag ang mga Chekwa dito, no? opisyal ng Pilipinas. Ang Archipelagic Sea Lanes Act ay nagbibigay daan sa Pilipinas na magtalaga ng mga sea lane at air route sa arkipelago kung saan maaring dumaan ang mga barko at sasakyang panghimpapawid ng ibang bansa sa ilalim ng regulasyon nito at kasunod ng batas internasyonal. Mga kahistoryador, sa ulat naman ng Inquirer, sinasabi ng mga eksperto na ang bagong mga batas na pinirmahan ng Pilipinas ay isang malaking hakbang sa pagtatanggol ng kanilang karapatan sa dagat Yun. at pagpapatunay sa kanilang soberanya. So ibig sabihin, lalakas na ang Pilipinas, no, tungkol sa West Philippine Sea. Ewan natin kung papalag ang mga Chino. Sinabi ni J. Batong Bakal, isang eksperto sa dagat, na ang mga batas na ito ay pangunahing batas na nakabatay sa UNCLOS Yun. o United Nations Convention on the Law of the Yun. Sea. Ipinaliwanag niya na hindi lang ang mga Pilipino ang dapat sumunod dito, kundi pati na rin ang buong mundo.
basta't sinusunod ng Pilipinas ang mga patakaran at regulasyon ng UNCLOS. Samantala, sinabi ni Chester Cabalza, isang eksperto sa seguridad, na ang mga batas na ito ay makakakuha ng mas malaking suporta mula sa ibang mga bansa. Oo naman. Talaga makakakuha ng suporta yan yung bagong batas ng Pilipinas, no? Kasi nga ito ay kung ito ay naaayon sa international law, syempre, no. Lalo na sa mga bansa sa South China Sea o West Philippine Sea. Dahil ipinapakita nito kung paano maaring maging isang malakas na sandata ang mga legal na instrumento upang hikayatin ang China na sumunod sa batas internasyonal at mabawasan ang mga magkakasalanan na pangangailangan, sabi ni Cabalza. Pero sinabi ni Bohu, direktor ng isang research group sa South China Sea, na ang mga bagong batas ay nagdudulot ng pag-aalala dahil ang mga maritime zone ng Pilipinas ay nakasalubong sa mga pangangailangan ng China. Ayun lang. Nananatili naman ang Pilipinas sa kanilang posisyon sa West Philippine Sea laban sa mga panggigipit mula sa China. Yun nga lang, yung bagong batas na ginawa ng Pilipinas sa ngayon, malaking dagok to sa Chino, no? Malaking dagok, kumbaga harang. So talagang kaya nga nanggagalitin na sa galit ang mga China. Na nagsasagawa ng mga aksyon na itinuturing ng Pilipinas na pananakot sa kanilang mga operasyon sa dagat. Ang mga operasyong ito ay kadalasang ginagawa sa Ayungin Shoal, Panatag Shoal at Escoda Shoal. Ang pinakamalalang insidente ay nangyari noong July 17 na nagresulta sa pagkawala ng daliri ng isang tauhan ng Navy. Sinabi ni Hu na tila bumababa na ang tensyon sa mga pinagtatalunang lugar. Naniniwala siya na maaring malutas ang mga pagtatalo sa pamamagitan ng diplomasya. Gayunpaman, sinabi ni Batong Bakal na hindi dapat tingnan ng China ang legal na hakbang ng Pilipinas bilang isang escalation. Sa kabilang banda, ang muling pagbabalik ni US President Donald Trump sa kanyang pwesto ay maglalagay ng matinding pagbabago sa takbo ng rehiyon. Kaya naman ang Pilipinas ay ginagawa ang lahat para makagawa ng isang estratehiya upang mapalakas ang ugnayang pang-ekonomiya nito sa US sa ilalim ng pamumuno ni Trump. Ayon sa embahador ng Manila sa Washington. Plano kasi ng Manila na samantalahin ang pinatibay na ugnayan sa depensa upang patuloy na makakuha ng mga benepisyo sa ekonomiya mula sa Washington sa panahon ng ikalawang termino ni Trump. Nais ng Pilipinas na mapanatili ang taloy ng tulong para sa infrastruktura at mga pangako ng pamumuhunan mula sa US na tumaas noong panahon ni Joe Biden. Habang ang mga proteksyonistang polisiya ni Trump ay maaring magdulot ng aguluhan sa pandaigdigang ekonomiya. Bilang isa sa mga pinakamatagal na kaalyado ng US sa Asia at isa sa mga mabilis na umuunlad na ekonomiya ng rehiyon, ang Pilipinas ay naghahanda upang magsagawa ng kampanya upang hikayatin ang administrasyon ni Trump na isaalang-alang ang bansa bilang kasosyo sa supply chain. Ayos yan. Kailangan talaga ni Bongbong Marcos na talagang makipag-ugnayan sa bagong presidente ng Amerika, no? Para sa ikaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. So, ang kailangan gawin ni Bongbong Marcos para sa aking opinion, dumikit siya kay Donald Trump, yung bagong presidente ng Amerika. Ang binabawi ng superpower ang sektor ng pagmamanufaktura nito. Sinabi ni Romualdez na kayang hawakan ng Pilipinas
ang ilang bahagi ng supply chain ng semiconductor ng US. Ito ay magiging kapalit kung saan maaari kaming mag-supply at kasabay nito kami ay isang pinagkakatiwalaang kasosyo. At syempre mga kahistoryado, ang Estados Unidos ay sumusuporta sa paglagda ni Pangulong Marcos sa batas ng 2 batas pangdagat na nagpapatibay sa soberanya ng Pilipinas sa kanyang maritime zone. Ayon kay Matthew Miller, tagapagsalita ng US Department of State, ang pagpasa ng Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act ay isang karaniwang bagay at higit pang nagpapalinaw sa batas pangdagat ng bansa. Sa ibang balita, nagsagawa na naman ang Houthi ng pag-atake laban sa Amerika, ang tanging bansa na nakikita nilang banta. Pinaputok ng mga rebelde ng Houthi ang isang drone na sinasabi nilang galing rin mismo sa US. Ang insidente ay posibleng ang pinakabagong pagbagsak ng isang Amerikanong spy drone habang patuloy ang mga pag-atake ng mga rebelde sa Red Sea Corridor. Grabe Drone ng Amerika pinabagsak ng Houthi. Maghanda na ang Houthi ngayon. Kinilala ng militar ng Estados Unidos ang mga video na kumakalat online na nagpapakita ng isang nag-aapoy na sasakyang panghimpapawid na bumabagsak mula sa kalangitan at isang lugar na puno ng nasusunog na mga labi. Sinabi ng militar na nagsasagawa sila ng investigasyon sa insidente, ngunit tumanggi silang magbigay ng karagdagang detalye. Hindi pa malinaw kung anong uri ng sasakyang panghimpapawid ang bumagsak mula sa mababang kalidad na video sa gabi. Ngunit sa isang pahayag, sinabi ng mga Houthi na pinaputok nila ang isang Amerikanong MQ-9 Reaper drone. Sabi ng Houthi. Pero yung Amerika hindi pa nagsasabi na nasa kanila yung pinabagsak ng Houthi. So talagang napaka talaga hindi pa malaman ito yung kung sino nagsasabi ng totoo. Pero itong mga Houthi na to malamang yabang lang siguro na pinabagsak nila yung drone ng Amerika. Mayroon ang mga Houthi ng mga surface-to-air missile tulad ng Iranian missile na kilala bilang 358 na kaya nilang gamitin upang magpaputok sa mga sasakyang panghimpapawid. Itinatanggi ng Iran na nagbibigay sila ng armas sa mga rebelde, ngunit ang mga armas na gawa sa Tehran ay natagpuan na sa larangan ng digmaan at sa mga kargamento sa dagat na patungo sa Yemen para sa mga rebeldeng Shiite Houthi sa kabila ng pagbabawal sa armas ng United Nations. Ang mga Houthi ay isang mahalagang bahagi ng Axis of Resistance ng Iran sa mga digmaan sa gitnang silangan na kinabibilangan ng Hezbollah ng Lebanon, Hamas at iba pang mga grupong militante. Mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza noong October 2023, mahigit 70 barko ang inatake ng mga rebelde ng Houthi sa Yemen gamit ang mga missile at drone. Nakapasok sila sa isang barko at nilubog ang dalawa na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na mandaragat. Ang ibang mga missiles at drone ay naharang ng isang coalition na pinamumunuan ng Estados Unidos sa Red Sea o hindi nakarating sa kanilang target. Nakasama rin ang mga barkong militar ng kanluran. Sinasabi ng mga rebelde na tinarget nila ang mga barkong may kaugnayan sa Israel, Estados Unidos o United Kingdom upang pilitin ang pagtigil ng kampanya ng Israel laban sa Hamas sa Gaza.
Gayunpaman, marami sa mga barkong inatake ay walang kaugnayan sa labanan. Yun. Kabilang ang ilang mga barkong Yun. patungo sa Iran. Ang mga pag-atake sa dagat ng mga Houthi ay nagbabago-bago sa loob ng mga buwan. Yun. Ikaw mga kahistoryador, ano ang masasabi mo sa bagong dalawang batas na pinirmahan ng Pilipinas? Makakabuti ba ito o mas lalong makakasama? Comment down below ang inyong mga sagot. Okay, no? Okay mga guys, oh. So, ito na yung pinakakabuuan na yung bagong batas na pinirmahan ni Bongbong Marcos ngayon. Ayun ang magpapatahimik o nagpapagulo sa mga Chino, no? Yung bagong batas na talagang talagang tatahimik sila sa batas ng bagong batas na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ewan natin kung kayang ipatupad ng Pilipinas yung ganyan. So ang alam ko, yung mga ganyan kailangan ng mga military diyan mga assets, naval assets para maipatupad ng tama 'yan. Kasi dagat yan di ba mga guys? So, kailangan talaga dyan, laging 24/7 ang bantay niyan sa karagatan ng Pilipinas, nasakop ng EEZ ng Pilipinas, Exclusive Economic Zone. So, kailangan ng matitigas na mga tauhan dyan. Ayun lang ang pagkakaalam ko mga guys. Pwede rin naman kayo magkomentaryo diyan. So okay no, so hanggang dito na lang tayo mga guys no. Kung nagustuhan niyo yung mga ganitong mga reaction video please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?